Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So eto guys, nakikita nyo, nandito nga pala tayo guys sa isang lettuce farm dito pa rin sa Goa, Camarines Sur. So ngayong araw na to guys, magkwekwentuhan lang tayo tungkol nga sa pag-maintain nitong lettuce farm at syempre alamin at titingnan natin gaano ba ka-profitable ang business na to, lalong-lalo na dun sa mga katropa natin na gustong pumasok sa agribusiness na katulad nito. So tara guys, pag-usapan natin. So eto guys ay Afland Hydroponics Lettuce Farm dito sa Barangay Pinaglabanan sa Goa, Camarines Sur. So kung mapapansin nyo guys, napakaganda ng mga tanim dito. Eto guys. So ilang araw na lang guys, pwede nang i-harvest tong mga tanim na katulad nito. Eto naman guys, eto yung mga punla, mga seedling kumbaga at na pinatubo. Tapos pwede rin guys ibenta to at nagkakahalaga lang guys ng 200 pesos ang bawat isang tray. So kung sa iba guys, halos aabot yan guys ng mga 300 to 350. Depende guys sa kung saang lugar kayo. Ang kagandahan nito guys is hindi siya guys mahirap i-maintain. Hindi nyo kailangan ng malaking lupa para at least magkaroon kayo guys ng farm na katulad nito. Kahit nasa bahay lang guys, pwede nyong gawin o kahit nasa bakuran lang kayo. So eto nga pala guys ay nagkakasukat ng halos 350 square meters yung ganitong kalaki na farm. At yung tinanong natin guys, yung nagmamanage ng farm na to, halos aabot lang pala guys sa 150,000 pesos ang pwedeng ipuhunan pagpapagawa guys nitong kubo o etong nursery tent na katulad guys na ito. So approximately guys 150 na pesos na capital pwede nang gamitin para guys magkaroon kayo nito. Kung nakikita nyo guys, ito halos 7 days na lang is harvest time na para sa mga halaman guys na katulad nito. Ibig sabihin guys, mula pagtatanim hanggang sa maani na talaga siya ay maaaring mag-average ng 25 to 35 days. Pero kung galing pa talaga guys sa seedling, ay pwede guys umabot ng hanggang 45 days. Nakita nyo naman guys, talagang napakaganda at saka napaka refreshing. Kung mapapansin nyo guys, merong area na pwede na guys anihin at meron din guys area na katatanim pa lang. So, ganito guys yung naging strategy ng may-ari dito para at least talagang ma-maximize yung area. At the same time guys, hindi sabay-sabay yung pag-ani. So, may time na halos weekly pwede kang mag-ani dito sa lugar guys na katulad nito. So, eto guys nga pala, bago guys na perfect ng may-ari etong place na to, nag-train muna siya sa kanyang bakuran. Ang pagkasabi niya sa akin guys is halos 8 tray lang pala yung ginamit niya. Ibig sabihin guys, 8 tray o 8 styro na katulad nito. Ayan, ganyan lang guys yung ginamit niya doon. Eto guys, ipakita ko sa inyo. So, 8 ganito guys yung ginamit ng may-ari para makapag-training siya guys. At binili niya pa yon. Ayan. So medyo may investment rin talaga guys. May capital rin talaga na kailangan mong ipuhunan. Pero hindi guys katulad ng ibang halaman na napakalaki rin talaga ng pakakawalan mong pera para at least makapagsimula kang makapagsimula ka. In terms naman guys ng profitability, so ibig sabihin guys, ayan. Ibig sabihin guys, kapag nagtanim ka ng lettuce, pwede mo siyang anihin within 1 month o 45 days. Para ka din guys nag-alaga ng 45 days na chicken. So ibig sabihin guys, mula seedling, magiging ganito. Ayan. At magiging ganito guys. Ayan. Ito. Hanggang sa maging maganda na siya guys. Mula sa pagiging ganito ay magiging ganito guys yung itsura. So, hanggang sa pwede niya rin talaga siya guys anihin.
na katulad nyon, ilang days na lang. So by the way, ito nga pala guys, ay ginawa lang din talaga guys ng may-ari. Ang sabi sa akin guys ng namamahala ay talagang sila mismo ay yung bumili na itong mga tubo na katulad nito at sila mismo talaga guys yung nagbutas. Etong styrofoam nga na to guys, binili lang nila at sila na mismo guys yung nagbutas nito. So tingnan natin guys, silipin natin yung loob. Ayan guys, nakikita nyo, may mga tubig. Ayan. So ang sabi sa akin guys ng may-ari ay bawal pala guys na mahaluan ng ulan etong tubig na itong halaman na to. Kasi syempre maaapektuhan. Alam naman natin guys yung ulan medyo may pagka-acidic, di ba? Ito guys, puntahan pa natin dito sa area na to. Ibig sabihin guys, ang isang cup na katulad guys nito, nakikita natin, di ba? Ang isang cup na katulad nito guys ay average pala guys is pwede ka guys gumastos ng 3.25 pesos kung ikaw ay organized na farmer na katulad dito nga. So yung nagpa-practice sila guys, ang sabi sa akin halos 12 pesos guys ang cost estimate sa bawat isang cup na halaman na katulad nito para guys, ayan, para guys maging ganito. Ayan. So eto guys, 7 days na lang bago mag-ani. So para guys maging ganito, kailangan mo guys gumastos ng 3 pesos sa bawat isang cup na itinanim mo. Ayan, nakatulad nito. At dun sa 3.25 pesos na cost guys, is halos 2 years, 3 years bago niya na-develop yun ha. Before kasi guys, napakalaki guys ng expenses na ginagawa dito ng mga nagtatanim na ating farmer. So imagine guys, from 12 pesos na reduce niya into 3 pesos and 25 cents. Ang laki guys ng difference, 'di ba? More than half o halos 70% guys yung na-reduce niya sa cost. Profitability guys. Sa isang ganito guys, pwede ka guys na pwede ka guys mag-generate ng income mula 50,000 to 85,000 per month kapag medyo maganda guys yung presyuhan na. Pero kung hindi naman guys medyo maganda yung presyuhan, at least minimum 50k pwede mong kitain. Ang problema lang dito guys is syempre dahil nga daanan tayo lagi ng bagyo, may factor din na pwedeng makaapekto sa paglaki ng mga tanim na katulad guys nito. Isa na lang guys na kapag maulan guys, hindi pala pwede na sensitive pala sila guys sa mga mauulan. Ayan, lalong-lalo na guys kapag na babasa ng ulan etong mga halaman na to. Although guys, hydroponic siya at yung ilalim niya guys ay tubig. Okay lang guys na mabasa siya guys ng tubig sa ilalim. Pero kapag halaman na siya guys, at katulad na neto, o kaya kahit hindi pa siya guys tumutubo, bawal siya guys mabasa o mababad sa ulan dahil malulusaw at matutunaw siya. Ibig sabihin guys, may possibility rin na malusaw o matunaw yung puhunan ninyo.